Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong wrap-up sa nangyayari kahapon sa Kongreso. Ito yung pagtatalakay sa mga bank accounts na sinasabi ni Trillanes noon pa, 2007, na mayroong 54 billion pesos na laman ang joint account ni BP Sara at ng kanyang tatay Digong. Totoo ang sinabi ni Trillanes dahil sa ito nga, marinig natin ngayon ang salaysay ng opisyal ng AMLO na nagsasabi na mayroon nga suspicious 7 billion pesos na transaction si BP Sara. Kaya ito ang video courtesy ng Bilyonaryo Channel, atin panoorin. Anti-Money Laundering Council had more than 6.77 billion pesos and covered Anti-Money Laundering Council flagged more than 6.77 billion pesos in covered and suspicious transactions tied to Duterte and her husband, Mans Carpio. House Deputy Minority Leader and ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino said more than 4.4 billion pesos were deposited into the accounts of Duterte and Carpio, while around 1.5 billion pesos were withdrawn. The figures came from an AMLAC report submitted to the House Committee on Justice during its impeachment hearing on the Vice President. There are suspicious transactions and covered transactions found in our system, database, or record. Meanwhile, former Senator Antonio Trillanes made a separate set of allegations during the hearing. He claimed more than 2.4 billion pesos passed through accounts he linked to Vice President Sara Duterte and former President Rodrigo Duterte. Trillanes also alleged that members of the Duterte family received millions of pesos from a man he identified as alleged drug lord Samuel Uy. According to Trillanes, this included more than 23 million pesos for Vice President Sara Duterte, more than 15 million pesos for former President Rodrigo Duterte, more than 52 million pesos for Baste Duterte, more than 38 million pesos for Paulo Pulong Duterte, and more than 53 million pesos for Hanilet Avancenia and Kitty Duterte. Grabe na mga pera yan. Kaya kung mabuksan yung box na sinubmit ng mga bangko, kasi nakatape pa yun, mabuksan daw yun kapag impeachment trial na talaga. Pero sa araw na wala pang impeachment, hindi mabubuksan. Kaya kung mabubuksan yun, ay wala na talagang muka na may harap sa publiko si BP Sara. Ano pa bang muka na iharap mo diyan? At kung mayroon pang maniniwala na BP Sara, kung mabuksan yung mga bank account na naroon sa box, yung kopya, yan yung kulto na tinatawag ni Trillanes, na mayroong kulto si Digong na mga diehard followers na kahit daw mamaril si Digong dyan sa EDSA, ay hindi magbago ang isip ng mga followers na yan dahil sila ay tinatawag na kulto o hard followers. Merong ganyan talaga katulad kay Ali Camini. Merong mga diehard followers talaga si Ali Camini. Kahit maling-mali, ay sinusunod pa rin nila. Yun yung tinatawag na kulto. Hindi ibig sabihin na ang kulto ay hindi Kristiyano. Ang kulto ay isang grupo na yung paniniwala nila ay hindi na nagbabago. Talagang solidong-solido. Yan ay tinatawag na kulto. Okay, so ang kulto is not about religion. Yan ay paniniwala ng isang grupo na solidong-solido na hindi na pwedeng magbabago. So ayan, ito, malulula ka talaga, ang dami-daming kama, dami-daming kama, dami-daming numero. Talaga. So ito'y parang ano na to na report ng Bilyonaryo, parang wrap up, pinagsasama-sama na lahat. Kaya akin naisipan na ipublish muli. Sa aming pagpupulong, binigyan ako ni Ginoong Dimesa ng mga kopya ng mga dokumento na nagpapakita ng mga bank accounts. Sa aming pagpupulong, binigyan ako ni Ginoong Dimesa ng mga kopya ng mga dokumento na nagpapakita ng mga bank accounts sa pangalan ni Rodrigo Duterte at Sara Duterte sa Bank of the Philippine Islands, BPI Julia Vargas Branch, sa Pasig at sa EDSA Green Hills Branch, at sa Banco de Oro, Unibank sa lungsod Mandaluyong,
We have reached out to the camp of Vice President Duterte over the matter. Exclusive House lawmakers have reportedly begun to hesitate in openly supporting Vice President Duterte after the disclosure of nearly 6.7 billion pesos in flag ban transactions. On agenda, host Corina Ayun, Sanchez so said unti-unti that na daw impeachment sa numbers in Kongreso, the House may be yung mga starting to form, nag-abstain, yung hindi though it bumoto remains sa unclear impeachment. whether that support will fully consolidate. Nagulat yung kanilang mata na, uy, dito na tayo sa impeachment. Kaya mukhang matuloy daw ang impeachment dahil yung mga nag-abstain ay buboto na sa impeachment. Grabe talaga ang politika, no? Kung saan malakas, doon sila. Ngayon, malakas na naman ang impeachment, doon na naman sila. Pero noong parang malabo pa, ay siyempre gusto nila safe sila, di ba? So neutral, abstain. Kaya kung yung nag-abstain ay lilipat yun, buboto sa yes, and then tuloy ang impeachment, patay na si BP Sara diyan. At patay na rin ang career ng mga Duterte. Lahat sila masisira, pati na yung Abansinya at saka yung Hanilit, ano ba yun? Kitty, yung anak ni Digong na Ritokada, mga kababayan. Kaya lahat talaga ng empire ay may katapusan eh. Napoleon Empire natapos, Cleopatra Empire natapos. Ano ba mga empire meron ng mundo sa history? Lahat ay bumagsak eh. Hindi talaga pwedeng manatili ang empire sa mahabang panahon. Yan ang katotohanan yan. Tanging empire lang ng Diyos ang eternal eh. Pero ang empire ng tao sa balat ng lupa, guguho talaga yan. Crumbles to the ground. Okay, pakinggan nga natin si Corina. She added that it is still uncertain whether there is similar support in the Senate. Especially after the Vice President announced that she was... She added that it is still uncertain whether there is similar support in the Senate. Especially after the Vice President announced that she was running for the presidency. Ang alam ko, maraming congressman. Hindi ko pa pangalanan, ha? Ang mga nagsabing mag-a-absent sila, mag-a-abstain sila sa impeachment. Kasi nga, mataas ang mga numero ni VP Sara, pero pagkatapos ng araw na ito na lumabas yung 6.7 billion pesos na kailangan pang patunayan na lilitisin pa yan, parang nag-aalanganin na. Kung malakas si VP Sara, dito sila kay VP Sara. Ang tawag diyan ay mga balimbing, mga kababayan. Okay, so maraming salamat sa Bilyonaryo Channel para sa balitang to na binigyan natin ng reaksyon. Huli man ay ang ating reaksyon ay okay lang naman kasi ito'y reaksyon lamang sa nangyayari kahapon sa Kongreso. At akala ko ay wala nang kalatoy-latoy itong mga balita sa Pilipinas. Ngayon muli na namang sumigla ang social media sa Pilipinas dahil palapit na ang impeachment case na ito ni BP Sara. Okay, so okay, magpaalam na. Maraming salamat sa lahat. Ako'y sumasaludo sa inyo sa aking mga bagong visitors. Maraming salamat sa pag-subscribe. Malaking tulong. At hanggang sa muli. Paalam.